ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Pagkawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalangin na. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po muli sa lahat ng ating mga kapatid mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig po ng mundong ito. Tayo pong muli naririto mga kapatid sa programa ng Sa Diyos Walang Imposible. Ang programang sa inyo po ay patuloy na naghahatid ng bagong pag-asa, mga biyaya at pagpapala at higit sa lahat ay ang mga kalakasang espiritual na sa atin po ay patuloy na nagbibigay paglago at pag-unlad ng ating pong mga buhay pananampalataya. Kaya mga kapatid, halina po kayo at muli samahan po ninyo ang lingkod ng Diyos, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po ay magbibigay po ng sariwang mensahe, mabuting balita at patuloy na pagkakilala natin sa isang malalim na biblikal na kaparaanan sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Purihin ng Diyos na buhay! Kapangyarihan ay dakila, pangako na'y buhay na sagad. Atin na pong ibahagi ang ating pong gawain, i-share na po natin mga kapatid, upang sa gayon ay mas marami pang kapatid ang pagpalain at tumanggap ng mga biyaya at pagpapala sa pamamagitan po ng ating pong sama-samang pagbubulay-bulay at pag-aaral ng kaniyang mga salita. Ha? Mga kapatid, tayo po muna ay dadako po sa ating pong pambungad na panalangin at anyayahan po natin muli ang kanyang banal na espiritu na sa atin po ay manguna at tayo po ay bigyan ng kapangyarihang maunawaan at malaman po natin ang kanyang mga mensahe at kapahayagan ngayong umagang ito. Dako po tayo sa ating pong panalangin. Sa langit, ikaw na pinakamakapangyarihan sa lahat ngayong umaga, kami po ay muli nagpapasalamat sapagkat pinagkalooban po ninyo kami ng isang panibagong umaga. Namulat at nagising kami sa araw na ito upang sa gayon ay maranasan namin ang patuloy na biyaya at pagpapala at sa gayon, Panginoon Diyos, ay tanggapin ang mga mensahe at kapahayagan ninyo sa amin sa araw na ito. Amin pong idinadalangin, Ama, na pangunahan po ninyo kami sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu na sa amin po ay maghahari at magtuturo at magsasalita. Nawa o Diyos ay lapatan po ninyo kami ng kaalaman at karunungan sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu upang sa gayon ay amin pong maunawaan at tanggapin ng mayroong kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Maging bukas ang aming mga puso at maging malaya ang aming mga isipan na ito ay tatanggapin po namin na magbibigay sa amin muli ng paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya at kasabay nito ay aangkinin po namin ang kapangyarihang taglay nito sa aming buhay sapagkat kami po ay nananalig at sumasampalataya, O Diyos,
na ang iyong salita ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita, kung hindi ito ay may taglay na kapangyarihan. Kaya naman sa mga sandaling aming pinagbubulay-bulay ang iyong mga salita, ay nadarama namin ang kapangyarihang ito na unti-unti kumikilos at gumagawa ng himala sa aming kalagitnaan. Salamat po. Ako na yung lingkod ay nagpapasakop sa iyo, O Diyos. Gamitin niyo lamang po akong instrumento. Nagtatapat po ako na wala akong kakayahan, wala akong magagawa. Malibang ikaw ang Diyos na maglalapat sa akin ng kaalaman at karunungan. Salamat po sa mga kapatid ko na patuloy na nagbibigay katapatan sa programang ito na palaging uhaw sa iyong mga salita. Nawa, O Diyos, ay maranasan nila ang pag-unlad at paglago ng kanilang mga buhay pananampalataya. Salamat po. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Diyos na buhay. Glory. Glory to God. Oh, hallelujah. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Alright, binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid mula po sa bansang Canada. They are watching from work. Hallelujah! Meron bang trabaho ngayong Friday o nasa bahay lamang po kayo? Kina Brother Israel and Sister Marilo Quinto, good afternoon po sa inyong mag-asawa. Gayon na rin sa inyong anak na si Chelsea. Sa Diyos walang imposible. At mula naman po sa bansang Taiwan, binabati natin, good morning Sister Poy Poro Reyes at sa iyong pasyente at gayon na rin po sa iyong mga amo, sa iyong mga employer ng Taiwan. At okay, nasa work pa sila. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos. And from Pandibulacan, isang mapagpalang umaga po sa ating pong mga kapatid mula po sa Pandibulacan kay Sister Rose Avila at sa kanyang mga kapatid na sina Ruby at Apple at sa kanyang asawa at mga anak at gayon na rin kay Kuya Rolly Kawelan at sa kanyang may bahay. Lubos. And from Pulanlupa, Las Piñas, good morning Sister LD Bembiahe at sa iyong buong sambayan. Gayon na rin po kay Nanay Carmen Somido at kay Tatay Nick Somido. Akin po muna sila ina-acknowledge. Bago po tayo magpasimula, kailangan natin i-acknowledge ang ating mga kapatid na walang sawang patuloy na nakikinig at nanonood at sumusubaybay sa ating programa. Kung sa Kanya'y magtitiwala. Good morning sa magamang ito kay Brother Adrian Nebres at kay kapatid Sadiq Lloyd Nebres. Waalaikumsalam sa Balker. Hallelujah. Alhamdulillah, Sadiq. Sabi ni Sister Neng, praise God, mapagpalang umaga po Pastor at sa lahat ng mga kapatid. Pagbati yan ni Sister Neng at gayon din sa iyong asawa na si Brother Francis Ragasa at sa iyong mga apo na sina Goko Goten at Gohan, gayon na rin kay Prishan na inyong manager. Ang landas mo ay Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Lorna Gonzalez at ang Mighty Gonzalez. Sister Lorna, pakibanggit lang kay Boy na magkita kami mamaya sa church, ha? Praise God. Pagkatapos po ng aking pong live streaming ay dadako po ako sa church upang ayusin ang lahat ng mga bagay na dapat ayusin doon. Electrician po kailangan natin upang sa gayon ay maipalitan na po yung mga pundidong ilaw, ha? Praise God, bilang paghahanda sa ating anniversary.
morning din po kay Brother Fred Lopez at kay Sister Lori Lopez at ganoon din kay Angela Jello ha? At ganoon din kay Sophie at kay Nanay Letty Ignacio at gayon din po kay Architect Leo Rosas at Sister Nene Rosas. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa buhay po ninyong mag-asawa at ganoon din kay Hansel at sa kaniyang anak at asawa. Sa Diyos walang imposible. Alright, from Dasmariñas, Cavite ha. Wala ka kahapon, Sister Annalisa ha. Porque anniversary ninyo, hindi ka nanood ha. Hallelujah. Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Happy anniversary sa inyong dalawa. Ni Brother June Balasta ng California, US of A. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. And from San Nicolas, Bacoor, Cavite, Sister Elena de los Santos at ang kanyang asawa at ang kanyang buong pamilya. And from Santa Rosa, Laguna, Ate Beth Rivera, good morning. At sa iyong mga pamangkin. At ganoon na rin kay Melissa, ha? At sa iyong mga apo, ha? Sa problema mong dinadala. Good morning kay Sister Apple Pinsan Magana. Oh, good afternoon po pala dahil hapon po dyan sa inyo sa US of A, Florida. Praise God, hallelujah. At kay Brother John Magana. Isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Hanalyn Magtarayo. Kapatid, ang iyo pong prayer request ay mamaya po yung ulitin ninyo dahil matatabunan po ito at hindi ko na po ito mababasa ha. Kaya yung pong mga prayer request ninyo, pag sinabi ko pong isend na po ninyo, doon nyo lang po isend para po ito ay atin pong mabasa ha. Kasi pagka maaga po kayong nag-send ng inyong mga prayer request, hindi na po natin mababasa yan ha. Praise God, hallelujah. Alright, good morning din po kay Brother Max Saron Tapulaw. Good morning, Brother Max. At sa iyong mga kasamaan dyan, kina Mark at Diane Lee at kay Daryl at Russell at sa iyong mga po na sina Shekinah, Ken at Pen. Hanap mo ba? Bueno mga kapatid, nadarito po muli ang teaser ng ating darating na anniversary. Panoorin po natin. Kailangan lang kapatid, magtiwala ka na sa mga oras na ito may ginagawa na ang Diyos sa iyong buhay habang nanonood ka Ang Diyos ngayon. natin ay makapangyarihan, ang Diyos natin ay kayang gumawa ng himala, kaya magagawa niya tayong pagalingin sa anumang ating mga sakit. Praise the Lord! Hallelujah! Tuloy-tuloy na po yan ha. Sa darating na linggo, inaanyahan po namin kayo at huwag lamang po kayong dadalo na meron po kayong mga simptomas ng COVID-19 ha. Mga inuubo, mga nilalagnat, may sipon, manatili lang po kayo sa inyong Pastor Annalisa sa 24-hour restriction in Facebook. Alright, praise God. Okay, amen to that ha. Ngayon ay wala na dahil naka-tune in na po siya. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Okay, gaya po na aking sinasabi mga kapatid, sa darating na linggo, sama-sama tayong magpapasalamat sa ating Diyos sa darating na anniversary. Good afternoon, Brother June ng US of A. Sabi niya, good morning, Pastor, to everyone. A blessed Friday morning to everybody.
And good afternoon din po kay Sister Memia Tubas Tabulaw ng Bansang Canada at sa iyong mga kasamahan dyan, kina Diana, JR at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. And from Legaz, Bacoor, Cavite, Sister Imelda Diaz, good morning. At sa iyong mga anak mo na nagwa-work from home, kina Jonah, Ivy at Reds at sa iyong apo na si Rayhan. Glory to God. Ang gagawin na And from Dasmariñas, Cavite, binabati natin Ate Eloy Labis Miki Yabas. Good morning, Ate Eloy. At sa iyong asawa na si Brother Louie, naway makarating kayo sa darating na linggo upang makisaya sa amin sa anniversary. sa kasalanan. Pagbati din sa ating kapatid na Sister Frances Painsan. Good morning, Sister Franz. At kay Lambuching at kay Brian. And from San Pedro, Laguna, good morning kay Sister Becky Acuña Atendido at sa kanyang asawa na si Brother Bob Yuson Atendido at sa kanilang mga apo na sina Ali at Ado at sa kanilang mga anak. Ganun na rin po kay Sister Maria Ordonia. Good morning at sa iyong buong pamilya. Ha? At mula naman po sa Barascaba, Sister Maricon Painsan, puri ng Diyos, isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Maricon, from Makati ba o Baras, ha? Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Lily Pangilinan at ang kanyang asawa na si Brother Albic Pangilinan at sa kanilang mga anak na sina Jeremy at Alem. At ganun din po from TS Cruz Subdivision, good morning Maring Marlene Soribio at sa iyong mga anak na sina Elaine Jelay at sa aking inaanak na si Elaika at SPO1 Arnold Bautista. Sa karamdaman And from Pilar, St. Joseph Doña Josepa Subdivision, ha? Sister Rose Tasibit at Brother Romy Tasipit. Good morning sa inyong mag-asawat kay Ruru at Ruby Rose. sa langit lang tayo. And from Dasmariñas again, Sister Norma Ablas. Good morning. At ngayong pong umagang ito mga kapatid, dadako na po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating gawain. Ang ating pong gawain na pinamagatan po natin mga hadlang at solusyon sa pagsasaya. At yan po ay ating pong kinuha sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos 4:4 na sinasabi roon, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. A simple instruction but we are struggling, ha? Nag-i-struggle po tayo na ito ay ating pong magawa at sundin. Napakasimpleng utos. Sinasabi ng Panginoon, magalak kayong lagi, at inuulit ko, magalak kayong lagi. At iyan ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, na nais niyang mabuhay tayo ng may kasiyahan, kagalakan sa buhay po natin. Hindi niya nais na nakikita niyang tayo nagdurusa. Hindi niya nais na nakikita na tayo ay nagdaramdam, nalulungkot sa ating pong buhay, lalo na kung paanong tayo dumadaan sa mga krisis at pandemya ng ating buhay. Kahapon po mga kapatid, ay nagbigay po ako sa inyo ng 5 hadlang at 5 solusyon. Tama po ba mga kapatid? Ano-ano po ba ito? Konting backtrack po tayo mga kapatid, ha? Para po sa kaalaman ng iba. Good morning, Brother Jolly Tupas ng Rodriguez Rizal at sa iyong asawa at sa iyong mga anak, ha? Salamat at ikay magaling na rin, ha? Brother Jolly Tupas, praise God. Okay, kahapon po mga kapatid, ha? Ito po yung mga dahilan at solusyon na unang ibinahagi ko po sa inyo. Una, yung pagkabulag, no? Praise God. Yung pong hindi paniniwala, no po, yung pong sabi nga rito sa ikalawang Korinto 4:4 that we are blinded, that Satan has blinded the minds of those who don't believe. So yung pong disbelief nagre-resulta po sa ignorance and spiritual darkness. So paano ka nga naman magiging masaya kung ikay nabubuhay sa kadiliman, kung ikay hindi naniniwala? Kaya nga ang solusyon, sabi ng Panginoon, be led to the light. Sabi niya, yung tayo po ay hayaan natin tayo dalhin sa liwanag, pangunahan tayo sa liwanag.
And who is that? Sabi ni Jesus, I am the light of the world. No, if you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Yan po yung una. Ano po yung ikalawang ibinahagi ko po sa inyo? Yung katigasan ng ulo. Praise God. Yung pagiging matigas ang ulo na hindi marunong sumunod at intentionally they refuse to obey the instruction. So anong solusyon? Ang solusyon, be willing to yield. Yung tayo po ay dapat na maging masunurin. Sinasabi nga ng kawikaan, but all who listen to me will live in peace. Huwag maging matigas ang ulo. Ikatlo, yung pong pagiging mababaw. Mababaw ang kanyang pananampalataya. Kaya sinasabi rito, lahat ng mga may kababawan sa pananampalataya, they will faint in times of trouble. Manghihina sila, manlulupaypay sila. Sa kanilang pananampalataya pagdating ng mga kabigatan. So, how can they rejoice kung mahina sila? Ano solusyon? Maging eager tayo na lumalim at lumago. Praise God. Di ba? Sabi na 2 Peter 3:18, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Magkaroon tayo ng desire at pagnanasa na lumago at umunlad sa ating mga buhay pananampalataya. Ikaapat, yung pagkalimot. Kapatid, huwag mong lilimutin ang mga biyaya at pagpapalang iyong tinanggap mula sa Panginoon. Yung mga ginawa niya nung mga nakalipas na araw, mga kapatid, nung una mo siyang makilala, para nang sa ganun, kung darating man tayo sa krisis, maalala natin, ang Diyos ay mas higit pa rito ang ginawa niyang himala sa aking buhay. Amen? Sabi nga ng awit, 103, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag niyong kalilimutan. Praise God. At ano po yung ikalima? Kawalang pagpapasalamat. Hallelujah. Yung unwillingness na magpahayag ng kanyang pasasalamat sa ating divine creator. It will rob us of joy. Pag hindi ka marunong magpasalamat, kapatid, wala kang mararamdamang kagalakan at kasiyahan. Bakit? Kasi hindi ka marunong magpasalamat. So, ano solusyon? Be thankful. Maging mapagpasalamat. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in every circumstances. Pakinggan ninyo, in every circumstances. Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga pinagdadaanan mo, magpasalamat ka sa Diyos. Maging sa krisis at pandemyang pinagdadaanan po natin. Amen? Alright. Para sa ikapagpapatuloy, narito po ang ika-6, mga kapatid. Handa na po ba kayo? Handa na ba ang panulat? Handa na ba ang papel, ang notebook? Handa na ba ang inyong puso na siyang sisidlan ng kanyang mga salita? Handa na ba ang ating mga sarili na tanggapin ang kanyang mga biyaya at pagpapala mula sa kanyang mga salita? Good morning kay Sister Nelly Salinen Otiaba, Isa mapagpalang umaga sa iyo at sa iyong buong pamilya, Praise God. Ika-6, mga kapatid, yung pagiging nakasentro sa sarili. Yan ay hadlang sa kasiyahan at pagsasaya natin. Anong sabi ng James chapter 3 verse 16? Sabi dito, for wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Wow. Hallelujah. Sabi rito, for wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Ibig sabihin nito, mga kapatid, yung sobrang pagpopokus sa ating sarili. Yung sobrang pagpapahalaga sa sarili robs us of joy. Praise the Lord. Mga kapatid,
Yung wala ka nang tinitignan kundi yung gusto mo, yung sarili mo, hindi ka na marunong tumingin sa iba, hindi ka na marunong magpahalaga sa iba, abay, paano ka magiging masaya niyan, kapatid? Kung ang tingin mo sa sarili mo, ikaw na lang lagi ang mabuti. Kung sa tingin mo, ikaw na lang ang magaling. Hindi ka sasaya niyan, kapatid. Kapag ka sobra-sobra ang binibigay mong atensyon sa iyong sarili. Anong sabi po ng Pilipos 2:3-4? Ito ang solusyon. Sinasabi dito, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Praise God. Yan po ang binabanggit dito, mga kapatid. Na sinasabi dito na huwag ninyong gagawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Hallelujah! Praise God! So, sinasabi dito that we must be all willing to serve. Willing to serve. Maging handa rin tayo na maglingkod para sa iba. Marunong tayong magpahalaga sa kapwa po natin. Marunong tayong mag-appreciate ng ibang tao, hindi na lang yung laging ang sarili natin ang ating pong binibigyan ng tuon, mga kapatid. Gusto mong maging masaya? Praise God, pahalagahan mo rin yung ibang tao, hindi yung ikaw na lang ng ikaw. Praise God. Tama po ba, mga kapatid? Hindi magiging masaya ang isang tao kapag wala na siyang ibang pinapahalagahan kundi ang kanyang sarili. Praise God. Paano ka sasaya niyan? Kapatid, dapat marunong din tayong mag-appreciate ng ibang tao. Dapat tumuon din tayo, maglingkod tayo sa iba. Paglingkuran natin sila. Iwasan natin yung pagkakampi-kampi. Iwasan natin yung pagmamataas, pagyayabang. Walang magagawang mabuti sa atin yan, mga kapatid, yung kataasan. Tandaan po ninyo, sinasabi ng banal na kasulatan, but that God opposes the proud, but He giveth more grace to the humble. Kaya sinasabi dito, let each of you look not only, wag lang yung sarili mo, wag lang yung ikaw, yung interest mo, kundi yung interest din ng ibang tao. Tignan din po natin. Amen? Hallelujah! Glory to God! So yan po, mga kapatid. Ikapito na nagiging hadlang sa ating pagsasaya o sa ating kagalakan ay yung kawalang panalangin. Kawalang panalangin or minsan yung tinatawag natin lack of prayer. Anong sabi ng John 16:24? Until now, you have asked nothing in my name. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa aking pangalan. Ask, and you will receive, that your joy may be full. Praise God. Anong sabi rito? Humingi kayo at kayo ay tatanggap upang ang inyong kagalakan ay malubos. Anong ibig sabihin nito? Yung paglimot sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Diyos also robs us of joy. Hallelujah.
Yung ikaw ay nagkukulang sa panalangin, hindi magiging masaya ang buhay mo. Yung ikay nagkukulang na makipagniig, makipag-usap sa ating Diyos na lumikha sa ating buhay, hindi magiging masaya ang buhay. Kaya ang solusyon, maging consistent po tayo sa panalangin. Huwag po tayong hihinto. Huwag po tayong titigil na makipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Di ba yan ang sinasabi ng unang Tesalonica 5:16-17? Sabi rito, always be joyful, never stop praying. Huwag kayong titigil. Huwag kayong hihinto sa panalangin. Yan din ang sinabi sa Lucas 18, men always ought to pray and not to faint. Ang tao'y dapat na lagi nananalangin at huwag manghihinawa. Araw-araw, manalangin po tayo. Alam nyo, ako po sa aking pong cellphone, meron po akong apps, no, na dinownload, na in-upload sa aking apps, mga kapatid, na paggising sa umaga, tutunog yon, at ibig sabihin nun, mananalangin na kami nung aking apps. Sa umaga po, praise God. At pagdating po ng gabi, tutunog na naman siya. At ako'y paalala na naman na mananalangin na kami sa gabi. Morning prayer and evening prayer, may mga Bible verses po yun na sineshare sa akin yung apps na yun. Napakaganda po nung apps na ito, mga kapatid, na siyang ginagawa ko. Kaya araw at gabi nakapananalangin ako paggising sa umaga at pagbago matulog, bukod pa sa personal kong panalangin, mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Palakpakan po nga natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah! Kailang tapusin ang buhay na kay lupin sa kabutihan mo, Diyos. Ako'y natagpuan, pinalaya ni Jesus sa Alright, mga kapatid, ikawalo. Ikawalo, ano po yung ikawalo? Yung pong pagdududa, pag-aalinlangan, yung pong bang being unsure of something. Yung hindi tayo tiyak, hindi tayo sigurado. Praise God. Anong sabi ng Matthew chapter 14 verse 31? Ito po ay patungkol kay Pedro. Sinasabi rito, Peter was walking on water for a while until he saw the big waves, then he started to sink. And Jesus immediately reached out and grabbed him and said, sabi rito, and said, you have so little faith. Why did you doubt me? Sabi niya, ikaw na mayroong maliit na pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan sa akin? Bakit ka nagduda? Ang pagdududa at pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos ay nagnanakaw sa atin ng kagalakan at kasiyahan. Kapatid. Yes. Pag hindi ka nanalig ng buo at mayroon kang kakulangan at pagdududa, paano ka sasaya? Kapatid. Kaya marami sa atin na hindi masaya pagdating dito sa mga pinagdadaanan po natin. Why? Because they are doubting God's power. And it will rob you of joy. Praise God. Di ba? Nasa krisis ka. Nasa pandemya ka. At pagkatapos, pagdududahan mo ang kapangyarihan ng Diyos na ikay iligtas, na ikay proteksyonan, paano ka magiging masaya? Mga kapatid, ang solusyon diyan, maging willing tayo na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa Mark 11:22 sa kanyang mga disipulo? Have faith in God. Nasa ibang translation ng ibig sabihin nito, have the God kind of faith. Magkaroon kayo ng pagtitiwala at pananampalataya ng katulad ng sa Diyos. Huwag nating kailanman pag-alinlanganan ang kanyang kapangyarihan. Kapatid,
Sinabi ng Panginoon, kung nagkukulang ang sino man sa inyo sa pananampalataya, humingi siya sa Diyos na hindi nanunumbat at nagbibigay ng sagana. At kung siya'y hihingi, wag siyang maging katulad ng alon na kung saan ipadpad ng hangin ay sumusunod. Kundi sinasabi rito, tayo ay humingi ng may pananampalataya, sapagkat huwag umasang tatanggap ang isang taong pabago-bago ang isip at hindi alam ang ibig. Sabi rito mga kapatid. Kaya ngayong umagang ito, nag-aalinlangan ka pa ba? Ha? Praise God. Nag-aalinlangan ka pa ba sa kapangyarihan ng Diyos? Sige po, Brother June. Sige po. Praise God. Hallelujah. Ngayong umaga, hindi mo pa ba lubos na nararamdaman na ang Diyos na kasama mo ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat at kaya kanyang iligtas? Kaya nga sinasabi ng Isaiah chapter 43, di ba? Sinasabi roon, dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog sapagkat ako ang Diyos na kasama mo. Hallelujah. Kaya wag po tayong maging mapagduda. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Ikasyam, mga kapatid. Number 9. Ito po yung ating pangamba. Yung tinatawag na uneasy state of mind. No? It usually over the possibility of an anticipated misfortune or trouble. Hallelujah. Yung tayo po ay laging mayroong pangamba. Sabi nga nung isang programang pinanonood ko, huwag kang mangamba. Hallelujah. Huwag kang mangamba. Stop worrying. Hallelujah. Hindi ka magiging masaya pag lagi kang nangangamba, lagi kang nag-worry. Sabi nga ng Panginoon, di ba, sa Matthew 6:27, can all your worries add a single moment to your life? Yan bang inyong mga pangamba? Yang bang inyong mga pag-aalala ay makapagdaragdag man lamang ng isang kubiko ng inyong buhay? Tandaan ninyo mga kapatid, ang pangamba, praise God, ay masasabi po natin, worrying and creating absurd scenarios of the future robs us of joy. Praise the Lord. Amen. Kaya nga ho, nakita naman ninyo yung pangyayari sa mga pinagdadaanan natin ngayon. Kung tayo'y lagi na lamang matatakot sa COVID-19 na ito, wala nang mangyayari sa buhay po natin. Kung araw-araw na lamang nangangamba po tayo, di ba? Praise God. Andyan na yan. Kasama na sa pang-araw-araw nating buhay yan, mga kapatid. Ang kailangan lang para tayo makatiyak at makasiguro ng ating kaligtasan, bukod sa tayo po ay sumusunod sa mga health protocol, ay higit sa lahat, manalig tayo, sumampalataya tayo na meron tayong Diyos na sa atin po ay nagbibigay protection. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! Praise God! Kasi kung lagi na lang kayong mangangamba, nakita naman po ninyo mga kapatid, kung anong nagaganap at nangyayari. Pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa Diyos, bumababa na po ang kaso ng COVID-19 sa atin. At nakita naman po ninyo, unti-unti nang nagiging normal. Praise God. Hallelujah. So anong solusyon? Sabi rito sa Proverbs chapter 3, di ba? 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Pakisabi nga ninyo, with all your heart.
ng buong puso. Pag sinabing buong puso, wala ni katiting na pangamba. Ha? Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Hallelujah. Praise God. Buong puso, kapatid. Pagka ikaw ay may tiwala sa Diyos ng buong puso, ay ang saya ng buhay. Amen? Masaya ka. Hallelujah. Ika-10, mga kapatid. Ika-10 yung tinatawag na pagkatakot. Ito yung tinatawag na emotion experience in anticipation of some specific pain or danger. An emotion experience in anticipation. No, nag-anticipate ka ng mga specific pain or danger. Sabi nga ng Deuteronomy 20 verse 3 and 4, Deuteronomy 20 verse 3 and 4, do not be afraid as you go out to fight your enemies today. Do not lose heart or panic or tremble before them. Hallelujah! So, anong ibig sabihin? Yung fear of losing a potential encounter robs us of joy. Hallelujah! So, ang solusyon, sabi dito, be not afraid. Huwag kayong matakot. Sabi nga, for the Lord your God is going with you. He will fight for you against your enemies and He will give you victory. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Siya ang makikipaglaban. Siya ang sasama sa atin. Siya ang makikipaglaban sa atin. Ipagtatanggol niya tayo. Ipakikipaglaban niya tayo. Mga kapatid. Kaya, huwag matakot. Bukod sa huwag mangamba, huwag matakot. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Ano po ang panglabing-isa? Ang panglabing-isa, mga kapatid, ay yung masyado tayong nagiging maingat. Okay, mag-ingat tayo, pero wag naman po yung halos ayaw na nating gumalaw, ayaw na nating humakbang. Yung pagiging, kabiguan na, yung bang taking too much time na magdesisyon, praise God, to decide for fear of failure, yung bang paglalaan ng masyadong maraming oras upang magpasya dahil sa takot na mabigo. Nakuha niyong ibig ko sabihin, mga kapatid, yung hindi ka na makapag-decide kasi natatakot kang mabigo, katulad ng iba, no? Na kaya naging kaya tumandang dalaga dahil takot kung kailan tumanda na, at nagkaedad na tsaka pa nag-asawa dahil takot, hindi nakapag-decide ng maaga-aga. Yung iba na kung kailan naman matanda na, praise God, tsaka naman po kung baga makikita natin na tsaka naman sila nagpasya na magtrabaho, going abroad, or di ba? Yung maraming mga desisyon sa buhay na napakatagal pinaghandaan. Pastor, siyempre nga na kailangan planuhin ng lahat. Ang sabi po rito sa Joshua 18:3. Ano sabi rito sa Joshua 18:3? Joshua said to the Israelites, how long will you wait before you begin to take possession of the land that the Lord has given you? Hallelujah. How long? Praise God. Yung pagiging masyadong maingat hanggang sa puntong hindi na tayo handang makipagsapalaran ay nag-aalis ng kagalakan sa atin. Praise God. Yung masyadong maingat na sa puntong ayaw mo nang makipagsapalaran, ayaw mo nang i-take yung opportunity. Sabi rito, maging courageous po tayo. Maging matapang po tayo. Amen? Maging malakas ang loob natin. Praise God. Hallelujah.
Amen po ba, mga kapatid? Kung hindi naging malakas ang loob ni Peter, makahahakbang ba siya sa ibabaw ng tubig? Kaya ang solusyon, mga kapatid, be courageous. Maging matapang po tayo. Kung anuman ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon, sundin agad natin. Huwag ho tayong matakot, mga kapatid. Pag sinabi ng Diyos, anak, bumangon ka, malakas ka na, magaling ka na, hakbang ka na sa pananampalataya. Lahat ng mga pinagaling ng Panginoon, andali, sinasabi niya, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan. Kung mahina ang loob nila, sa tagal na siya'y nakahiga, sasabihin niya, Lord, teka muna, sandali lang. Alam mo naman ako ay 38 taon na nakaratay dito, hindi ako basta-basta makatatayo. Di ba? Pero ano ginawa niya? Tumayo agad siya. Agad-agad niyang binuhat. Naging matapang siya. Yung bulag na nilagyan niya ng putik sa mata. Teka muna, Lord, Sinabi niya ba yon? Teka muna, Lord, medyo yung mata ko naghihilang pa dahil nilagyan mo ng putik. Hindi po. Ginawa niya agad yung sinasabi ng Panginoon. Yung pinagaling nila Peter, na sinabi ni Peter, silver and gold have I none, pero meron kami ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Di ba? Tumayo agad yung lumpo. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, tandaan ninyo, sinasabi po ng 2 Timoteo 1:7. Anong sabi rito? For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at kalinawan ng ating mga pag-iisip. Kaya mga kapatid, maging matibay tayo at matatag. Alam nyo, ito lang yung sinabi po ng Panginoon kay Joshua. Sa Joshua chapter 1, mababasa po natin, anong binanggit ng ating Panginoon? Pwede naman po ninyong balikan, i-upload po ito sa YouTube po, Sister Elvira. Mapapanood nyo po ulit sa YouTube. Oh, praise God. Dahil ina-upload po namin sa YouTube ang lahat ng mga program, no? Praise God. Hindi raw niya nasimulan yung part 2. Praise God. So, makikita po natin dito sa aklat ni Josue kung paanong sinabihan ng Diyos si Josue. Pakinggan po ninyo mga kapatid. Sa kabanatang 1, talata po ay 1, nangyari nga pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moses na sinasabi, si Moses na aking lingkod ay patay na. Anong sabi niya? Ngayon ay tumindig ka. Tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibibigay sa kanila sa makatibagay sa mga anak ni Israel. Itong pangako ng Diyos. Bawat dakong tutungtungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa iyo gaya ng sinalita ko kay Moses. Praise God. Okay? Italon po natin sa talatang 5. Walang makatatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako ay sumakay Moses, ay gayon din ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Magpakalakas ka at magpakatakpang na mabuti. Sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Inulit-uli sa talatang 7. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Hallelujah! Praise God! And then sa verse 9, ulit, binanggit na naman niya, hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Glory to God.
Hallelujah! Ilang ulit na sinabi ng Panginoong Diyos kay Josue ang salitang magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Inulit-ulit. Meron bang sinabi si Lord kay Josue, ito ang gagawin mo, dapat ganito, dapat ganyan, ito ang plano, ganito, ganyan. Wala pong sinabi, The only thing, the only words, the only instruction na sinabi ng Panginoon kay Josue is magpakalakas at magpakatapang. Yun lang ang gagawin mo. Wala nang iba. Josue. Praise God. Nakita ninyo? Naunawaan ninyo mga kapatid ang role natin sa mundong ito? Ang tanging role natin, ang tanging tungkulin ng mga anak ng Diyos ngayong umaga ay magpakalakas at magpakatapang. Di ba? Praise God. Sabi dito magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Yun lang, kapatid. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayong umagang ito. Hallelujah! So paano tayo lalakas? Paano tayo magiging matapang? Aba, ay maliwanag pong sinabi sa talatang 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat, sapagkat kung magkagayoy pagiginawain ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So ito pala yung magpapalakas sa atin, yung salita ng Diyos na huwag mawawalay sa ating mga bibig. Kaya kung gusto mong lumakas ka araw-araw, araw-araw kang makinig, araw-araw kang manood, kapatid. Lalakas ka at tatapang ka. Amen po ba, mga kapatid? Glory to God. Sabi nga ng aking may bahay, tutuloy nyo ba yung anniversary ninyo? Yes naman. Praise God. Hallelujah. Sabi ko, kung mabubuhay lagi tayo sa takot, bay hindi na tayo magiging masaya. Amen po ba, mga kapatid? Purihin ang Diyos. So, unawain ninyo, napakasimple lang. Wala namang ipinagagawang mahirap. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, hindi mahirap ang mga utos ng Diyos. Yun lang naman ang gagawin mo, kapatid. Para ikaw ay mabuhay ng masaya, magpakalakas ka at magpakatapang. Amen? Hallelujah! Gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Magpakalakas ka, magpakatapang. Gusto mong gumaling sa iyong sakit at karamdaman? Magpakalakas ka at magpakatapang. Gusto mong magtagumpay sa larangan ng pagnenegosyo? Gusto mong umunlad ang iyong trabaho? Magpakalakas ka at magpakatapang. Dalawang tungkulin lamang ang iniuutos sa atin na dapat nating sundin, ang magpakalakas at magpakatapang. Kapatid, gusto mong magtamo ng mabuting kawakasan ng iyong buhay? Magpakalakas ka at magpakatapang. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. So, yan po mga kapatid, ang 11 na mga hadlang at solusyon. Ulitin natin, ano po ang una? Praise God, balik po tayo. Review po tayo para po sa kalaman ng iba. Mga kapatid, number 1 is yung pong pagkabulag ay hadlang, ang solusyon, be led to light. Praise God. Ikalawa, katigasan ng ulo. Ano ang solusyon? Be willing to yield.
Ikatlo, yung pagiging mababaw. Ano ang solusyon? Be eager to grow. Ikaapat, yung pagkalimot. Ano ang solusyon? Mga kapatid, be reminded of God's promises. Ikalima, yung kawalang pagpapasalamat. Ano ang solusyon? Be thankful. Ikaanim, pagiging nakasentro palagi sa sarili. Ano ang solusyon? Be willing to serve. Ikapito, kawalang panalangin. Ano ang solusyon? Be consistently praying. Ikawalo, doubtfulness o yung pagdududa. Ano ang solusyon? Be willing to trust His power. Praise God. Ikasyam, pangamba. Ano ang solusyon, mga kapatid? Trust in the Lord with all your heart. And then, ikasampu, pagkatakot. Ano ang solusyon, mga kapatid? Be not afraid. At 11, pagiging maingat. Ano ang solusyon? Ang solusyon, be courageous. Maging matapang, mga kapatid. So ito po, mga kapatid, ang 11 hadlang at 11 solusyon sa ating pong pagsasaya. Nawa, kayo ay pinagpala at kayo ay may natutunan sa ating pong mensahe at pag-aaral ngayong umagang ito. Hallelujah! Purihin ang Panginoong Diyos. Dadako na po tayo sa ating pong mga prayer requests. Glory to God. You can send now your prayer requests, mga kapatid. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahiya. Kung ikaw ay lalapit, ngayon na. Alright, mga kapatid, sama natin sa panalangin Bill and Nancy. Ito po yung mga employer po ni Sister Apple at Brother John na isama natin sa panalangin na matagpuan na nila yung kanilang anak na matagal na nilang hinahanap at maging maayos at maging maganda ang kanyang kalusugan. Ganon din po ang personal na pangungusap ng ating Panginoon Diyos sa buhay po ni Michael Hartsack. Pagpalain din po ang kanyang anak na si Prisha at si Hartsack. At ang panalangin po ng aming kapatid na si Hanilyn Magtarayo para po sa kanyang tiyahin na si Anacoreta Nueva na na-diagnose of liver cirrhosis. Guidance, providence po and protection. Amen to that. Hallelujah. Sama rin natin sa panalangin si Medi de la Cruz na pagalingin yung bukol niya sa kanyang pantog. Okay, praise God. So sama rin natin sa ating pong panalangin ang nalalapit na kapanganakan ng aking inaanak na si Elika Luis Sorribio, praise God. At ganun din po si Rochelle Pinesan Robles, purihin ng Diyos. At sama rin natin si Brother June and Sister Annalisa na maging smooth ang kanilang upcoming wedding, maging success po ito. At ganoon din po si Vincent M. Magana, Bong and Emmy Magana, Lydia Enrique Magana, Frances Pinesan and family, praise God, John and Apple Magana and family, Carmelita Hartsack, Nora Bistantay, Lani Liwag and family, Jose Cascate Santiago Jr., Becky Garcia, Estela Fugal, Merlin and Wilson Corpus and family, Wilmer J. Corpus and family, Ignacio family, Marilyn Estonacto Foster, Israel and Marie Luquito Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, Daryl and Casey, praise God. Sama na rin natin si Sarah Nairo at JR and Diana Kaligdan and family, Edison and Chiquina Diaz of Repeña and family, Leo and Marian Santos, Ivy Diaz, Joe Babia and family, Dalena Navardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alpon and family, Jun Soribio and family, Marvin and May Soribio, family, Mario and Marlene Soribio and family, Emil and Elmer and Marilig and JP Dalipe, Mary Grace Sumido Enriquez and Rachel and Puro Reyes, Pauline Arsiaga, at ganoon din si Rosel Domingo, Helen Lopez and family, Richard Rason and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadrak and family, Remy Rufino, Rogelio, Rochelle
Amanda Angela Arian and Rodol Castales, Rowena Morgan Connor and Red Meriman, Mary Jo and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Liv Jumpuede, Romelito Valdez, Chichi Yuseng Rudis, Bimbis Olivio, Ma'am Guadalupe Labis and family, Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Epremia Gerson, Abia Conhe and family, Lisa Villarico, Ernie Chan, Ronald and Ronia Tindino, Nanay Leti, Nanay Esen and Nanay Lourdes Sanggalang, ha? Praise God. Ganun din si Shielo Martinez na maging regular ng kanyang menstruation at paggalingin sa lahat ng kanyang allergy at ang kanyang trabaho at pagmumotor. At ganun din si Justin na pagalingin yung kanyang boil and migraine and sinusitis, ha? Praise God. At ganun din ang mental condition ni Rainier Mark Macob na maging productive na ang kanyang buhay at kagalingan sa lahat ng karamdaman ni Edward and Isabel Cañazares at pagpalain din po at ma-overcome ni Sharon lahat ng kanyang problema at yung relasyon po ni Patricia at Mark Macob ay pagpalain ng Diyos maging yung kanyang kabuhayan na MCB Coffee at Dropshot Burger ni RA at mailayo sa kapamakat si Mark at yung pong healing para po sa mental condition of Shielo at mapagaling si Nick Manansala sa kanyang ovarian cancer at maging si Albert Olinton yung makontrol ang kanyang diabetic at kay Agnes ay yung kanyang asthma at yung pong mga karamdaman ni John Pinesan. Ngayon pong umaga, isama rin natin yung mga negosyo at kabuhayan ng ating mga kapatid, ang Balay Durano, Elas Cosmetic, Brixlar Beauty Bling, OC Chamson Diagnostic Clinic, pasama rin sa panalangin nanghihina niyang mga kamag-anak at kaibigan at maging yung mga buong pamilya ni Brother Luisito Miquiaba sa buong sambahayan. Sama rin natin sa panalangin ang OC Chamson Diagnostic, Skyok GPS, Rebling Internet Services o Service, Mobile Device Integrated GPS Services, Criskit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural firm ni Architect Leo, Accounting firm ni Sister Lily, at Car Rental Service ni Brother Lloyd, Brother Fred and Sister Elena, Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate Indulge Spa, Soapis Boutique, House Rental ni Nanay Leti, Sister Lori at Sister Remy, ganun din kay Sister Apple at kay Sister Lisa Domingo. Ganun din po yung mga property ni Per de la Cruz. Alright, dumako po tayo sa panalangin mga kapatid, yung pong may mga kahilingan para po sa kagalingan ng kanilang mga karamdaman ay mangyari lang po mga kapatid na ipatong ninyo ang inyong mga kanang kamay sa lahat ng mga bahagi ng inyong katawan na mayroong sakit at karamdaman. At doon po sa mga gustong pagpalain ng kanilang mga negosyo, kanilang mga trabaho, at pagpalain sa lahat ng kanilang mga pangailangan pang-araw-araw, ipatong ninyo ang inyong kamay sa inyong mga business permit, sa inyong mga bank account, sa inyong mga ATM, sa mga bag at wallet po ninyo, manalig kayo, sumampalataya kayo. Higit sa lahat, magpakalakas at magpakatapang. Ito ang nais ng Diyos na gawin po natin sa mga oras na ito. Hallelujah. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kapahayagan sa amin sa umagang ito. Mga bagay na pumipigil at umahadlang sa amin pong pagsasaya. Lord, ibinigay po ninyo sa amin ang mga solusyon kung paanong kami ay magiging masaya at ma-enjoy po namin ang aming buhay Kristiyano. Ngayong umagang ito, nananalig at sumasampalataya po kami na ikaw ang Diyos na sa iyo ay walang imposible. Narinig po ninyo, Panginoon, ang mga pangalang binanggit ko ngayong umagang ito, Panginoon. Sa oras na ito, Diyos, nananalig at sumasampalataya po kami na ikaw ang Diyos na magbibigay ng katugunan at kasagutan sa lahat ng mga kahilingan ito. Sila na ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa bawat bahagi ng kanilang katawan na may karamdaman ngayong umagang ito, Diyos. Sipuin po ninyo. Gamitin ninyong point of contact ng kanilang mga kamay upang sa gayon ay maranasan nila ang himala sa araw na ito. Ikaw na mayroong simptomas ng COVID-19, nilalagnat, sinisipon, masakit ang lalamunan, masakit ang kalamnan, sa mga oras na ito, sinasabi ng Panginoong Diyos na ikaw ay magaling na. Ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko ang spirito ng COVID-19 right now in the name of Jesus, and we declare total healing. At Lord, yung maging yung mga mayroong pinagdadaan ng matindi and mga life-threatening sickness and diseases right now, tulad ng cancer, Lord,
sa pangalan ni Jesus. Sinasaway po namin ang mga espiritu ng cancer sa kanilang mga katawan, yung cell, Lord, right now in Jesus' name, Lord, we declare divine healing miracle sa mga taong mayroon pong mga sakit sa puso, mahina, lumalaki, may butas, maging yung may mga problema sa kanilang kidney, liver cirrhosis, Panginoon Diyos, creatinine problem right now in the name of Jesus. We rebuke it and we declare total healing and deliverance right now. In Jesus' name, by your stripe, we are healed right now. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ngayong umagang ito, sa pagbibigay mo ng kagalingan mula sa mga tuhod ni Sister Marilu, Panginoon Diyos. Ngayong umagang ito, hinimo mo ang kanyang tuhod, pinalakas at pinatibay, pinatatag mo, Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Dalangin ko rin po yung may mga mental condition, may mga depression, may mga tinatawag na mga takot at alalahanin, Lord. Bigyan niyo po sila ng laya, maging mapanatag at alisin mo ang lahat ng mga pangamba sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Pagpalain ninyo maging yung mga negosyo at kabuhayan ng aking mga kapatid, Panginoon Diyos. Sa araw na ito, Ama, idaloy mo po ang iyong biyaya at pagpapala sa aming mga kapatid, lalong-lalo na, Panginoon, yung may mga kabuhayang pinagkatiwalaan mo, Panginoon, Lord, na patuloy na mag-success, patuloy na ito ay umunlad, lumago, Lord, sa pangalan ni Jesus, maging yung mga trabaho nila, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang buong pamilya at kanilang buong sambahayan. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatid namin ng mga daraos ng kanilang kaarawan at anibersaryo, tulad ng nalalapit na anibersaryo ng sa Diyos walang imposible sa darating na linggo, Panginoon. Pangunahan po ninyo ito at i-cover po ninyo ang lahat ng dadalo, Panginoon. Proteksyonan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Nananalig at sumasampalataya po kami na ikaw ang Diyos na kasama namin sa pagdaraos ng aming pong anibersaryo. Salamat po, Diyos, maging sa mga kapatid namin na nasa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, nasa bansang Amerika, bansang Taiwan, Lord, mga nasa Japan, at maging yung mga nasa gitnang silangan, Panginoon Diyos. Lord, idinadalangin ko, Lord, maging nasa Canada, silang lahat na nakikinig at sumusubaybay sa programa nito, Panginoon Diyos. Patuloy niyo po silang samahan at pagpalain ang kanilang pamilya. Maraming salamat sa mga kapatid namin na walang sawang tumutulong, nagpapadala ng kanilang mga kaloob, ng kanilang mga handog at ayuda, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa kanila. Alam namin na ikaw ang Diyos na magbabalik ng mga biyaya at pagpapalang ito ng higit pa sa kanilang mga inaasahan. Salamat po. Ang lahat ng ito, Diyos, ay aming samot dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng pinagaling, ang lahat ng pinagpala sa mga sandaling ito ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise God! Glory! Glory to God! Problema'y humaharap, para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino na aking nilapitan, tulong na inaasahan, di rin natatuwa. Apuan sa Dicloyd! Ako'y nagdusa, problema sa buhay, ako ay bigo. Pero mga kapatid, ako po'y hindi magtatagal sapagkat ako'y diretso pa sa ating pong church upang ayusin ang ating pong mga ilaw doon po sa ating iglesia, sa ating pong simbahan upang sa gayon ay maging maayos, maging maganda ang ating pong selebrasyon sa darating pong linggo. Maraming salamat po sa lahat ng nagpadala at nagpahatid ng kanilang mga kaloob at handog at maging sa kanilang mga love gift na ipinadadala sa lingkod ng Diyos. At doon po sa mga nais pang magbigay at maghandog ng kanilang mga kaloob, pwede po ninyo ipadala yan sa ating GCash account. Ha? Praise God, na naka-pin comment po. Ha? Maraming salamat kay Brother June at kay Sister Marilu at kay Brother Praise God, kay Brother Louie at ganun din
Sa ating kapatid na Sister Apple Painsana, maraming pong salamat. Kay kapatid na Poy Porol at ganoon din po kay Sister Neng at sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa ating pong programa, ha? Praise God. Laging forever ang kanyang Sabi ni Brother Louie, maraming salamat Panginoon sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa akin, ha? Praise God. Hallelujah. Maraming salamat din po Sister Alice at Brother Nap, ha? Praise God. Praise God. Dalego si kanununay. Praise God. Hallelujah. Alhamdulillah, dayaw iti Diyos, sa Diyos ang himaya, ha? Alright, sa saliw ng tugtuging ito, sa pamamagitan po ng programang Sa Diyos Walang Imposible at sa pangunguna po ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe, ito at sa kapwa ko lingkod Pastor Tony Rodeo, ito po ang inyong nakapiling at nakasama Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo is panandali ang magpapaalam at magkita-kita po tayo muli sa araw ng bukas sa ating pong bagong edisyon ng awit, panalangin at pasasalamat. Praise God, ihanda na po ninyo ang nais po ninyo ipagpasalamat sa Panginoon sa araw po ng bukas. Yan po mga kapatid ang ating programa sa darating na bukas. Awit, panalangin at pasasalamat muli po ninyo akong samahan mga kapatid para magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Huwag po tayo mag-atubiling palaging lumapit sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ang awat abag sa panahon. Kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay strong, stay healthy everyone. God bless us all and enjoy the rest day of your life. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Bye-bye. God bless. God bless po. Talay ko ng Diyos sa kanunay. Sabi ni Brother Nap Dorano. Good morning, Brother Sister Yomi and Brother Rudy. Problema'y humaharap para bang wala itong katapusan. Kung sino